YouTube. So as I was saying, Pilipinas, sulitin ninyo ang pakikipag-usap sa mga matatalinong tao. There will come a time na magiging malayo na ang pinagkaiba ng mga pantas at saka mga mangmang. Malayo din ang pinagkaiba ng mga mayayaman at saka mga mahihirap pagdating ng panahon. Kasi papasok na AI. Alam nyo na, maraming trabaho mawawash out. So yung mga mayayaman, yung ibang mga mayayaman maghihirap, pero yung ibang mga mayayaman lalo pang yayaman. Lalaki ngayon ang gap ng mga mahihirap at mga mayayaman. Good morning, Mafi. Taga saan ka? Taga Nueva Ecija, boss. Nueva Ecija. Okay. Anong tanong mo, sister? Okay. Medyo naguguluhan lang ako kasi every start of the year, maraming taong nakadepende sa horoscope, nakadepende sa feng shui, kung ano yung magiging desisyon nila sa buhay. Ano sa tingin mo yung mga ganong klase ng mindset at bakit sa tingin mo patok na patok yun sa mga tao in general? Hindi naman nakakapagtaka yun. Kasi lagi rin namang pagka start of the year, ang daming tao sa gym eh. Diba? New Year's resolution yan eh. Hindi naman nakakapagtaka yun kasi coming from the perspective na iniisip ng mga tao na yung start of the year, start din ng bagong buhay nila. Sa akin, kung babaguhin mo rin lang naman yung buhay mo, ngayon na. Huwag ka na magantay na start of the year. Bakit? Niloloko mo na sarili mo eh. Dun sa sistemang napakarami, alam mo naman sarili mo, napakarami mo ng mga bagay na ginawa at sinabi na mga bagay na hindi rin naman totoo na nilagyan mo pa ng kondisyon. Kapag susunod na taon, magsisimula na akong mag-workout. Susunod na taon, bubugbugan na ako sa merkado. Susunod na taon, gagalingan ko na. Susunod na taon, magbabasa na ako ng libro. Susunod na taon, magjejeta na ako. Naku, putang ina. Lahat yan, puro susunod na taon. Ay, tingnan mo, nakarami ng taon, hindi pa rin pumapayat yung mga hindi pumapayat eh. Nakarami na rin ng taon, hindi pa rin umaalagwa yung mga tamad. Nakarami na ng taon, hindi mo pa rin nasisimulan kung ano man yung mga bagay na gusto mong simulan sa buhay mo. Bakit? Kasi, yung simpleng konsepto rin kasi, na kung may babaguhin ka na rin lang naman sa buhay mo, wag mong iasa sa iba, walang sasagip sa'yo. Hindi ka sasagipin ng horoscope mo, hindi ka sasagipin ng feng shui mo, hindi ka sasagipin ng kung sino man, putang ina, hindi ka sasagipin kahit ng New Year's resolution mo. Kailangan mong kumilos. Hindi ganun komplikado yung konsepto. Napakasimple lang niya, napakasimple. Kung kikilos ka na rin lang naman, ngayon na. Ngayon na, sakto. Anong araw ngayon? Tuesday. At tinan mo, pansinin mo, karamihan sa mga tamad nagtatambakan sa Lunes eh. Karamihan din sa mga tamad nagtatambakan ng January. Paano nangyari tatambakan? Tinan mo, government offices. Ang SSS, ang PhilHealth, ang Pag-ibig, ang BIR, isama mo na rin pati ang NBI, ang police station para kumuha ng police clearance, ang barangay. Tinan mo, pansinin mo, pagkukuha ng requirements, kumukuha sila ng requirements Lunes. Kung ba, Lunes ngayon? Hindi nakakuha ngayong araw. Bakit? Kung naman nangyari? Naisipan nila Tuesday ko naisip. Imbis ngayon pumunta, hindi, willing silang sayangin yung Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Tapos lilipas ngayon na Sabado, Linggo para Lunes na uli sila pupunta. Kaya tingnan mo, pag pumuha ka ng NBI clearance, putang ina, pagka Lunes napakahaba ng pila. Napakahaba, minsan hindi mo makukuha ng isang araw. Kahit wala kang hit. Minsan kinabukasan mo na makukuha, sobrang dami ng tao. Pero tingnan mo, pumunta ka rin ng Thursday, Friday, puta, pasok mo na ganyan, minsan 15-20 minutes, minsan nga 30 minutes lang, labas ka na kagad, dala-dala mo na yung NBI clearance mo eh. Thursday, Friday. Ang mga tao kasi mahilig sa ganyan, akala nila pag nagsimula yung kung ano man yung nagsimula sa panahon, simula na rin ang bagong buhay nila. Mahilig umasa ang mga tao sa kung saan-saan at kung kani-kanino eh. Kaya sa iasa mo pa sa New Year, kaya iasa mo sa resolution, iasa mo sa feng shui, iasa mo sa horoscope, iasa mo sa numerology, ba't hindi mo na lang kaya iasa sa sarili mo? No, trumabaho ka na lang. No, pwede kang umasa sa Diyos, welcome ka. Gusto mong paniwalaan yung mga trip mo, bahala ka. Pero ang bottom line, kumilos ka. May mga tao hindi kumikilos ng may mga tao wala talaga sa hulog eh. Nag-aantay pa ng New Year para ikaw mag-gym. Bakit? Kasi lilipas daw ikaw maraming kainan. Putang ina, kung mag-gym ka na lang. Diba? Kung magpapapayat ka na lang. Hindi na antay ka pa ng kung ano pang inaantay mo. Paano kung patay ka na pala doon sa panahon na yun? Gaano karaming ngayong New Year's resolution na lumipas, niloloko mo na lang sarili mo eh. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, sister. Ay, thank you so much po. Tapos, boss, yung mga piping matalino o tahimik na matatalino, walang lakas ng loob na sabihin yung nasa isip nila kahit alam nilang may point sila.
paano ba to nade-develop yung pagiging isang speaker o yung matutong mag-speak up para sa sarili mo? Pinapractice yan. Lahat ng bagay, pinapractice. Sabi ni Denzel Washington, you can be good at anything if you practice it well enough, including bullshit. Kahit ka bullshitan, kahit pagsisinungaling, pag pinractice mo ng pinractice, pwede ka maging magaling dyan. Hindi naman ganun ka-komplikado yung konsepto ng pagpapagaling sa pagsasalita eh. Paano ba maging magaling na tagapagsalita? Makipag-usap ka sa maraming tao. It's all about communication. Ganun. Pag nakikipag-usap ka sa maraming tao, unti-unti nahahasa ka ng nahahasa. It may take some time. Pero you will eventually get there. Yung konsepto na pag regular kang nakikipag-usap sa mga tao, matuto ka lang nung pansinin mo lang minsan yung yung body language nung kausap mo, isama mo na pati facial expression. Mapapansin mo, alam mo ngayon kung ano-ano yung mga bagay na pag sinabi ko pala to, lumiliwanag yung itsura ng mukha nila. Kapag ka naman sinabi ko itong ganito, dumidilim. Kapag ka naman sinabi ko itong ganitong bagay, parang nagtataka sila. Pero pag sinabi ko itong ganitong bagay, parang nabibigyan sila ng kasiguraduhan. Yan, dun mo ngayon makikita. Facial expression ng tao, pag basihan mo, napakagandang basihan yan. Lalo na pag nasa squatters area ka, tinan mo, pansinin mo, karamihan ng mga nasa squatters area, magagaling na communicators. And when I say magagaling, they're expressing themselves. Oo, it may come at the expense of their credibility kasi masakit sila sa tenga magsalita minsan. Pero, magagaling silang communicators. They say what they mean. Kung ano yung nasa puso nila, yun eksakto sinasabi nila. Kaya tinan mo, pag sa squatters area, sigawan eh. Pero at least alam mo, hindi katulad sa ibang lugar ng mga mayaman, ngitian ng ngitian, ang putang ina, deep down, putang inang tong hayop na kapitbahay ko na to, tang ina mo, mamamatay ka rin, tabatsyoy ka. Mga nasa isip ng mga mayaman. Kung alam nyo lang, parehas lang halos nung nasa isip yung mahirap at saka yung mayaman tungkol sa pagsasalita sa ibang mga tao. Ang pinagkaiba lang ng mga mayaman, yung communication skills nila, mas tago. Yung mga mahihirap, bulgar sila kung magsalita eh. Pag galit sila sa'yo, galit talaga sila sa'yo, diretso. Pag natutuwa sila sa'yo, alam mo rin natutuwa sila sa'yo, walang concealment. Mas okay sa akin yung ganun. Bakit? Kasi, retired na ako eh. Kung hindi pa ako retired, baka siguro mas piliin ko yung sa mundo ng mga mayayaman na communication nila. Pero, sabi ni Solomon sa Biblia, ang sugat ng kaibigan ay tapat. Ngunit ang halik ng kaaway ay magdaraya. Mas okay sa akin yung tapat sa akin. Sabihin mo sa akin kung ano diferensya para magawan ko ng paraan. Kesa yung may mga bagay ka palang nasa isip mo na hindi mo sinasabi, tapos ang kaduluduluhan yan, ultimately, magkakasira tayong dalawa. Kasi may mga kilos ka na hindi ko alam, na hindi mo naman sinabi sa akin na meron ka palang sama ng loob. Ngayon ang tanong mo tungkol dun sa konsepto na paano mo mapapractice na sabihin yung mga bagay na kailangan mo sabihin. Hindi ganun kadali, hindi ganun kabilis. Simple yung konsepto, pagbasihan mo yung body language. Pero you will lose a few friends along the way, and you will lose a few family members along the way, lalo na kapag hindi ka nag-aral sa mga magagaling na communicators at nag-trial and error ka. Yun ang dahilan kung bakit sinasuggest ko sa inyo, kuha ka ng konting style dun sa mga tao na iniidolo mo pagdating sa paraan ng pagsasalita. Marami naman dyan sa internet eh. Swerte nga tayo, meron na ngayong panahon na may internet na eh. Nung mga unang panahon, mga eskribas, mga pariseyo, at saka mga philosophers ang pinagbabasihan nila ng paraan ng pagsasalita. Pero ngayon, meron na tayong mga influencers. Social media influencers, napapakinabangan niyang mga yan, para kung meron silang mga magagaling na communication skills, you are welcome to train alongside with those people na halos nakakasabay mo sila, natututo ka galing sa kanila at sa mga bagay na pinag-aaralan nila. Yan. Meron kang ganong swerte na ngayon eh. Pakinabangan nyo na yung internet. We have unlimited wisdom in our fingertips. Nagkakatalo na lang kung saan mo ginagamit yung internet. Pero sa akin, diretso, puta, napakarami sa YouTube. Napakarami sa YouTube. Magiging magaling na communicator ka talaga pag pinag-aralan mo isa-isa. Laliman nyo kasi yung pag-aaral nyo sa bawat individual at sa bawat subject. Kasi nagkakaproblema dun sa ang lalalim nga ng pinag-aralan nyo tungkol dun sa mga bagay ng buhay, dun sa ibang bagay ng buhay, lalo na sa hanap buhay ninyo. Pero tungkol dun sa mga bagay na napaka-basic katulad ng communication, it's supposed to be basic. Dapat ang communication, dapat basic yan eh. Bakit? Kasi lahat ng panahon, nakikipag-communicate ka. Lahat ng panahon, and when I say lahat ng panahon, I mean lahat ng panahon. Tignan mo, kahit sa panaginip mo, nakikipag-communicate ka. See?
So ano ibig sabihin? It should come as parang, alam mo yun, dapat kasing dali siya sa'yo ng paghinga. Nagkakaproblema dun sa hindi kasi natin pinapractice, hindi rin natin pinag-aaralan. Follow-up question, sister. Okay. Last question, bossing. Pagdating naman sa pagtitipid, base sa Project 1M, magkano ba talaga ang kailangan mong gastusin, sabihin na nating daily or in a month, para masabi mong makakasurvive ka at makapag-start ka na mag-ipon? Diretso tanggalin mo lahat ng kapritsyo. Tignan mo kung gaano kalaki ngayon na maiipon mo pagkatanggal mo ng kapritsyo. Lahat ng kapritsyo muna, tanggalin mo muna. Tanong mo muna sa sarili mo, mamamatay ba ako pag hindi ko binili to? Inconvenient ba ang buhay ko pag hindi ko binili to? Halimbawa, tinan mo, yung mahal na pagkain, pakaraming tao, basta pagkain, hindi baling gumastos. Ano ibig sabihin? Alam mo, nakakahirap ang pagkain sa Pilipinas. Baka kaya ka mahirap, lamon ka ng lamon. Sobra-sobra ka na sa kakakain, hindi na nadadigest ng katawan mo ng maayos. Hindi mo naman kailangan talagang kainin, kinakain mo pa rin. Yang merienda, nagtanghalian ka na eh. 3 hours after, medyo busog ka pa rin kapag ka mabigat-bigat yung kinain mo. O, kailangan ba talagang kumain ng merienda? Kung nagugutom ka, di sige, welcome ka na kumain ng merienda. Pero pag busog ka pa naman, tangin na tigilan mo naman yung kakunguya ng kakunguya. Diba? Ganon. O, tingnan mo, pansinin mo, ang mga Pilipino, karamihan sa mga Pilipino, I will say halos lahat ng mga Pilipino mahirap. Masasarap lagi ang pagkain. Karne-karne, baboy-baboy, manok-manok, di ba? Na pwede ka naman maggulay-gulay, tapos isang beses, 2 beses lang sa isang linggo yung mga karne-karne nyo. Pero gusto mo lagi, masarap pa ulam, masarap pa ulam, masarap pang ulam. O yan na rin mismo nagpapahirap sa'yo. Tapos bibili ka pa sa tindahan, tapos magyoyosi ka pa, tapos kekendi ka pa, tapos chichichirya ka pa. Yeah. Dun pa lang sa pagkain, di na magkaintindihan, magkano ba dapat ang ginagastos eh. Isama mo pa yung Shopee, isama mo pa yung pag nasa call center ka, kalawat ka na Starbucks. Tapos, puta, wala ka naman sa call center, minimum lang sweldo mo, sumasangyup ka pa. Wow, putang ina, sumasangyup pa. Sumasangyup pa minimum. Oh, di ba? Okay lang yan kung ang gusto mong mangyari sa buhay mo, kumain ng kumain hanggang mamatay ka para kang patabaing baboy, ayos lang. Kain ka ng kain, walang problema. Pero kung gusto mong malagwa buhay mo, hindi pwedeng kain ka ng kain. Hindi pwede. Puta, mga tao talaga hindi magkaintindihan tungkol sa konsepto ng pagkain yan. Ang pagkain, papaalala ko lang, ang pagkain, you're welcome to use it as a leisure. Yeah, okay yan, gamitin mong leisure yan, gamitin mong kapritsyo ang pagkain pag mayaman ka na. Pero it's supposed to be meant for survival. Para mabuhay ka, nang hindi ka namamatay sa gutom, kumain ka. Ganon yung konsepto. Hindi ang kain ng kain. Hindi na magkaintindihan magkano ba talaga dapat na budget para sa pagkain. Tapos linggo-linggo, di ba, pag magde-day off ka, pansinin mo, ang laki ng gasto sa pagkain. Pagka weekdays, tutulog ka, gigising ka, liligo ka, kakain ka, papasok ka sa trabaho, tapos magme-merienda ka o magtatanghalian ka ron sa trabaho, tapos magme-merienda ka ulit ng hapon, tapos uuwi ka ng bahay, tapos kakain ka ng hapunan, tapos maliligo ka siguro bago matulog, tapos matutulog ka. Tingnan mo, amura lang ng gastos. Pag nag-weekend, tingnan mo, putang ina, yung 200 lang na ginastos mo kapag ka pumapasok ka, nagiging 2,000 isang araw ng weekend eh. Gugulo talaga buhay mo kapag kain ka ng kain, lamon ka ng lamon. Kain ka ng kain, lamon ka ng lamon. Yan na rin nagpapahirap sa'yo. Kasi may kultura dito sa Pilipinas tungkol sa pagkain eh. Hindi ko alam kung alam ninyo yun, pero ang daming nagsasabi ng putang inang yan. Yung kawikaang Tagalog na hindi baling gumastos basta pagkain. Hindi baling gumastos basta busog. Ayan, lamon ka ng lamon para kang baboy. Ngayon, mahirap ka na ngayon. Yun ang pinaka-common eh, yung pagkain. Isabay mo pa yung putang inang Shopee na hindi mo naman talaga kailangan yung lalaki ka, pyesa ng mga motor, kaliwat kanan. Hindi mo na nga putang ina, hindi mo nga napapa-change oil yung motor mo eh. Bili ka ng bilang pyesa ng motor, putang inang yan, pyesa ng motor, hindi matapos-tapos. Isama mo pa yung pagkababae naman, putang ina, mga kitchenwares, mga maliliit na mga putang inang kaputang inahang mga walang kakwenta-kwentang pangkutkot ng kung anumang tutkot-kuti nila, tapos hindi naman nagagamit. Sama mo pa yung mga putang ina sandok, nakabibili mo ng kabibili ng sandok, ang dami-dami ng sandok. Putang ina, hindi mo na nga mabuksan-buksan, ang dami-dami na. Sa akin, hindi naman ganun kakomplikado eh. Kitang-kita mo eksakto. Bakit ba talaga mahirap yung mga mahirap? Una, yung iba, tamad. Hindi mo malalahat. Bakit? May construction worker. Hindi mo naman masasabing tamad ng construction worker. Puta, ang bigat ng trabaho nila. May magsasaka rin. Hindi mo na pwede sabihing mahirap yung mga yan. Hindi mo pwede sabihing tamad yung mga yan. Masipag sila. Wala silang choice kundi magsipag. Bakit? Isang kain, isang laki, isang toka eh. Diba? So masipag sila. Ang problema, nauubos ang pera sa kapritsyo.
Yung putang ina mo, construction worker ka na nga, gabi-gabi ka panlasing. Diba? Tapos libre ka pa ng libre ng mga tropa, nang bababae ka pa. Putang ina, alam mo talaga, kahirapan talaga, kasunod niyan. Diba? Sa mga babae naman, puta, alam mo nang labandera ka lang. Tangina, kung makabili ka ng damit, mayat maya, Shopee ka ng Shopee, Shein ka ng Shein. Diba? Mayat maya, gusto mo, sobrang sarap ng ulam ng mga anak mo. Tangina, hindi mo man lang pinapakain ng gulay. Tapos pag sinabi ng doktor, kumain ng gulay yung anak mo dahil puro karne na nga lang, ang sinasabi mo, ayaw kasi nilang kumain. Ayaw nila. Na para bang ang dapat nasusunod sa pagkain ng mga anak mo, yung mga maliliit na bata na hindi nila naintindihan kung ano ibig sabihin ng nutrition at hindi nila naintindihan kung ano ibig sabihin ng kalusugan, pero doon mo pinamamahala yung pagkain na sarili nila. Putang inang yan. Ang namamahala sa buhay mo, anak mo. Ang namamahala sa pagkain sa hapag ninyo, anak mo. Tapos yung mga anak mo ilang taon? 4, 5 taon. Pinamamahala mo yan ng kalusugan nilang sarili. Anong putang inang kabobohan naman yan? Sobrang bobo naman yan. Gumawa ka ng tao para sila na susunod sa'yo. Ulo lang puta. Hindi naman ganun kakomplikado eh. Di ba? Paano manatiling mahirap? Pagsabayin mo na yung katamaran, pagsabayin mo pa yung luho. Tapos gumawa ka pa ng anak, damihan mo pa. Tapos yung anak mo dapat ang nasusunod sa pagkain. Tingnan mo, habang buhay kang mahirap, hayop ka. Tingnan mo, habang buhay kang mahirap. Sabihin, ayaw ikang kumain ng gulay. Putang ina, ayaw kumain ng gulay. Ayaw mong piliting kumain ng gulay, yun ang totoo. Diba? Yun ang totoo, wag magtarantaduhan. Ayaw mong piliting kumain ng gulay. Naalala ko nung panahong bata pa ako eh. Tingnan mo, kaya ngayon malakas ang katawan ko eh. Oo, nagkakasakit pa minsan-minsan. Pero kailan nyo ako nakitang mula nung nagsimula ako sa tondo na namamasura ako, tangin ang dumi ron ha. Nagkakasakit ako, nagkakalagnat ako, kitang-kita ninyo yan. Pero hindi ako na-hospital ni isang beses. Tingnan mo, dito sa Project 1M, mula nung nagsimula yung Project 1M, yung unang putang inang 1 linggo inuulan kami at nagtitinda kami sa tabi ng kalsada habang basang-basa kami ng ulan. Nagkakasakit? Oo, nagkakasakit. Pero hindi ako na-hospital kahit kailan. Hindi ako na-hospital. Bakit? Putang ina, gulay ang pagkain namin dito eh. Gulay. Gulay ang pagkain namin dito. Bakit? Kasi nung bata ako, pinapalo ako na hindi ko talaga makakalimutan yun. Tangina, napakaswerte ko talaga. Ang swerte ko dun sa ganong konsepto. Sige, sabihin mo na, oo, mental torture yan, bla bla, bahala ka, psychology, si Raulo ng putang ina nagpalaki sa akin. Bahala ka na ako ng trip mo. Pero naalala ko yung panahon na ang pagkain gulay. Tapos, may pagkain dito at saka may tsinelas dito. Hindi ko makakalimutan yun, tangina. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Pipili ka, kakainin mo yung gulay o lalamunin mo yung tsinelas. Putang ina, parehas lang iiyak ka. Dito, busog ka. Dito, gutom ka na nga. Ang sakit pa ng mukha mo. Tangina, hindi ko makakalimutan yung puwersahan, kain ka gulay. Tapos pag weekend, ayan, okay, sige, weekend. O ngayon, makakapili ka ngayon. Gusto mo hotdog, gusto mo ham, gusto mo tosino, piniritong itlog. Pwede. May panahon. Panahon ng luho yun, pagkain. Yung kung ano yung gusto mo, sige, bibigay sa'yo, hotdog, ganun, sarap eh. Diba? Masarap yan eh. Pero Lunes hanggang Biyernes, putang ina gulay. Wala kang choice, lamunin mo yan. Umiyak ka na lang kung iiyak ka, pero matibay ang katawan mo. Hindi ko makakalimutan yung mga panahon na yun. Tangina, tingnan mo ngayon, namang problema maraming Pilipino tungkol sa kahirapan. Ba't namang problema? Tangina, ayaw nyo kumain ng gulay eh. Diba? Ba't ayaw kumain ng gulay? Kasi yung magulang nyo, ganun din ginawa sa inyo, hindi kayo pinakain ng gulay. Kaya ngayon, nagkakaproblema kayo, hindi lang sa pera ninyo, kundi pati sa kalusugan. Tamo? Diba? Hindi naman kataka-taka yun eh. Kasi kahit naman si Pablo, sinasabi sa Biblia yan eh, diba? Yung mga mahihina, ang sabi niya, kumakain ng gulay. So pag mahina pala katawan mo, dapat matutukan kumain ng gulay. Kahit nga sa Biblia, si puta, alam mo yun, gets mo yun? Yung, may isa pang hari sa Biblia na, alam mo, may isang parang experiment na ginawa isang hari. Ang ginawa niya, yung isang grupo ng mga tao, pinakain niya ng pagkain ng hari. So, karne-karne. Tapos isang grupo ng mga tao, pinakain niya gulay-gulay. Tapos after 10 days, nakita niya, makinis yung kutis nito, tapos mas malalakas kumpara dun sa mga mangangain nung pagkain ng hari. So, only goes to show, it has been proven time after time, generations after generations, for thousands of years, na dapat talaga kumakain ka talaga ng gulay. Now, you're welcome to say na, hindi naman omnivore ang mga, kasi may mga ganong research eh. Hindi omnivore ang mga tao. Hindi ka herbivore ang, okay, sige, welcome kang sabihin yan. Welcome ka. May mga tao nga nagsasabi, frugivore daw ang mga tao eh. Bahala ka. Yung iba naman, ang sinasabi naman, parang dapat daw, karne lang ang pagkain mo. Kasi merong ganun din eh. Jordan Peterson, pinopromote niya yung ganung konsepto eh. Yung konsepto na beef, salt, and water. Yun lang yung pagkain niya eh. Beef, salt, at saka water. Yun lang yung pagkain niya.
Oh, sige, bahala ka. You are welcome. Pero at the end of the day, alam mo, it has been proven after so many years na talagang maganda talaga sa katawan ng tao ang gulay. Maganda sa katawan ng tao yun. Plus, isama mo na rin yung konsepto na hindi magastos. Hindi magastos. May mga gulay mahal, oo, sige na. Di wag yun ang bilin mo, kumangkong-kangkong ka. Diba? O, diba? Kangkong. O, tapos, okra. Hindi naman kamahala eh. Maglaga ka ng okra, tapos sausaw mo sa bagoong. Masarap din naman yun eh. Ayaw kainin ng anak mo, paluin mo puta. Hindi pa pwedeng hindi. Bakit? Nakasulat din naman sa Biblia yun eh. Paluin mo ang bata maminsan-minsan. Ang kamangmangan nababalot sa puso ng bata. Pero paminsan-minsan papaluin mo. O, para mailayo mo siya sa kamatayan at sa kamangmangan. O tinan mo, lalaki ng malakas yung anak ninyo. Yun nga lang yung bad trip. Pagka kain ka ng kain ng gulay, parang katulad sa akin. Gusto ko na tumuhid sa kabilang buhay eh. Mukhang magtatagal pa yata ako rito. Tatambay pa ako ng matagal. So overall, ang masasabi ko, tanggalin nyo lahat ng kapritsyo. Tanggalin nyo na lahat ng luho. Tanggalin mo lahat ng kapritsyo. Kasi pansamantala mo lang naman tatanggalin yan eh. Hindi naman habang buhay eh. Ano ba naman yung 2 taon, milyonaryo ka na. Hindi ka naging milyonaryo 2 taon. Ano ba naman 3 o 5? Baka 10 taon bago ka naging milyonaryo. Baka 20 taon. Pero at least hindi mula doon sa pinanganak ka hanggang namatay ka. Kasi ganoon ang karamihang Pilipino eh. Mula pinanganak hanggang mamatay, mahirap. Tapos aasa na lang sa mga anak kapag matatanda na sila. O, yun ang nasagot ko ron. Follow up question, sister. Ganda ron ha. Ganda ron tanong mo na yun ha. Andiyan ka ba ba? Yes, bossing. Thank Kala ko you. kumakain kang gulay. And just last na to talaga, boss. Yeah, go. 7 deadly sins. Ano yung sa tingin mo pinaka kasalanan ng tao ngayon? If you gonna rate it from number 1 sa pinakauli or just the number 1 will do? Siguro number 1, gluttony. Lalo sa mga Pilipino. Puta na, sa kultura na natin yan eh. Lahat ng kanto may kainan eh. Kahit di mo naman kailangan talagang kumain eh. Yung kwek-kwek na kinain mo sa kanto na alam mo na makakatapos mo lang magtanghalian, kailangan mo ba talaga yan? Yeah. Sa akin, ang bottom line, okay lang na paminsan-minsan. Kasi nakasulat din naman sa Biblia yun eh. Mga nagsisigamit sa sanlibutan, maging aring hindi nagsisigamit sa sanlibutan. So pwede kang gumamit ng sanlibutan. Paminsan-minsan, sobra ng konti yung kain mo. Pero napakabihira dapat nun. Bakit? Kasi sapat yan para makahirap eh. Diba? Paminsan-minsan. Tungkol sa pagkain, pero tungkol dun sa iba, bahala ka na. Choice mo na lang yan. Tangina sa akin, ang bottom line, simple. Huwag mo na lang gawin para wag sumakit ang ulo mo pagdating sa dulo. Kung pagsisisihan mo rin lang naman, sa umpisa pa lang, wag mo na lang gawin. Yun ang sagot ko ron. Follow-up questions, sister. That's it, Lodi. Thank you so much. Thank you very much. Bye-bye. Bye. Okay. Last na to si Red Villasa. Sige, iakit kita uli. Pero huling pagkakataon na to kasi kanina pa kita ini-invite. Ayaw mo makit eh. Ay, sarap. Ayun, okay. Lumusot ka rin. Red, good morning brother. Taga saan ka? Brother, taga-Binyan ako. Binyan. Magandang umaga at kamusta sa mga tagapakinig ni Idol, no? Okay. May question lang ako, Idol. Yeah. Based sa mga na-observe ko dito sa community na around dito sa akin, no? Paano mo ba mahahanap yung purpose mo? Kasi most of the people, hindi nila truly nahanap yung purpose nila. Mahirap hanapin yung purpose, brother eh. Sa haba ng panahong buhay ako at sa dami ng panahon na nasagot ko yung mga tanong ng mga tao, isa sa mga pinakamahihirap na hanapin yung sinasabi mong purpose eh. Siguro mas madaling hanapin meaning. Yan medyo madali-daling hanapin. Pero purpose, medyo mabigat-bigat yun eh. Oo, kasi tinan mo, pagka purpose, between 80 to 90% hindi nila kayang sagutin eh. Totoo. Ayoko naman kasing magpanggap na madaling sagutin yan eh. Ayoko nun eh. Bakit? Kasi maraming tao nagpapanggap na madaling sagutin yan. Tinan mo, kung sana sobrang dali lang palang sagutin yan, yung purpose ng buhay, sana ang mga tao papatino. Hindi, papatarantado tayo eh. Tignan nyo lang yung paligid eh.
Dumadami yung tumutuwad sa social media. Dumadami yung kinakalog yung suso nila. Dumadami yung bungangang katulad kung mura ng mura. Bla bla, ang dami-daming mga kasamaan na nakikita mo sa paligid. So alam mo, papasama tayo. Isama mo na rin yung konsepto na yung mga bata ngayon, puta, mga walang kwenta na yung iba sa kanila eh. Mga walang bilang sa lipunan eh. Hindi katulad noon, inabutan ko pa yung panahon na ang mga kabataan, puta, nagpapakatalino. Kahit sa squatters area, nagpapakatalino ang mga kabataan dati. Oo, may mga tarantado, understood. Pero kumpara mo sa mga ngayon na nakikita ko, ang basihan ko dito, mata ko lang ha. I don't have any statistics kasi mahirap ka makahanap ng statistic tungkol dyan eh. Pero ang dami-daming bastos na bata sa panahon ngayon. Ang dami-daming bastos na bata. And I don't mean that on the sexual notion lang, kasi tangina sobrang sexually oriented ng maraming mga bata ngayon eh. Pero I mean that on the notion na maraming mga bata ngayon, bata, na komportableng mambastos ng nakakatanda. Komportable. Ang mabigat pa dyan, ito mabigat. Tangina, alam mo yung pagka-menor, diba? Barubal sumagot. Dati puta, sampalin mo yan, tapos na usapan eh. Ngayon, sampalin mo yung menor, ay putang ina mo, kulong ka. Tangina mo, yari ka pa. Oh, dati, ay putang, panahon ng wala pa social media. Naalala ko kasi yung panahon na ako, alam mo yung, naalala ko yung panahon na ako, naging rin ako, siraulo rin ako, let's just put it that way. Naging siraulo rin ako. May mga tao na nagsubok na patinuin ako. Yung iba, naging successful dun sa parte na yun. Yung iba, hindi. Si Raulo kasi talaga ang bata eh. Ganun na lang. Ano naman sa itsura ko, diba? Ngayon, alam mo, nakita ko yung panahon ngayon, na dati kasi, nung mga panahon na bata ako, kahit si Raulo ako, may ibubuga ako. Hindi na yung suntukan, di ganun. Ibig ko sabihin, yung konsepto na tabaan ng utak, kahit pa paano may konting laman naman yung utak ko, kahit bobong bata ako nun. Marunong ako sumagot nun na padebate. Marami ng learning. Oo, marunong ako sumagot nun padebate. Ganun yung konsepto. Yung kumbaga, I question everything and it's not hindi siya sa konsepto na gusto kong maging bastos eh. Pero doon siya sa konsepto na meron akong natutunan, gusto kong subukan yung natutunan mo, tapos testing natin kung sino mas matibay. Ganun sa akin. Nung bata ako, ganun. Pero syempre, as time goes by, blah blah, etc. Ngayon, tungkol dun sa tinatanong mo na purpose ng buhay, medyo mahirap-hirap yan eh. Bakit? Kasi yung konsepto na sinong naglagay ng purpose. Dun sa konsepto pa lang na sinong naglagay ng purpose, medyo mabigat. Sinong naglagay ng purpose? Kasi, pag sinabi mong purpose, it's as if parang preordained yan eh. Merong naglagay niyan. Parang yung konsepto na bakit mo nilapag dyan o bakit mo inilalagay yung tinidor sa pinakukuluan mong karne. Kasi may purpose. Allegedly, sabi daw nila, ang purpose daw ikanon para daw mas mabilis lumambot yung karne. Pag naglagay ka ng tinidor, mas mabilis daw lumambot yung karne. Although hindi naman totoo yun kasi proven na yun ni Ninong Ray na hindi totoo yun. Pero merong purpose. So, ibig sabihin, merong naglagay ng purpose kung bakit inilagay yung something sa isang lugar. Ito problema. Okay. Hindi mo ngayon alam kung sino naglagay ng purpose. So, medyo mahirap-hirap. Pwede mong sabihin na si Kristo at yung tatay niya. Pwede mong sabihin na si Allah. Pwede mong sabihin na si Shiva. At maraming iba't iba pa na allegedly naglagay daw ng purpose sa tao. Meron nga nagre-surface na naman ngayon eh. Yung mga Anunnaki daw ika. At ang purpose daw ng mga tao para slave daw tayo. Slave. Blah blah. Ibig sabihin subjective yung pag-define dun sa paghahanap sa purpose. Oo, brother. Subjective yung definition no, nakadepende sa kung sino naglagay. Ang mas madali, meaning. Bakit? Kasi ikaw maglalagay ng meaning. Anong dahilan bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo? Yan mas madali, meaning. Anong dahilan bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo? Mas madali yan. Kaysa dun sa purpose. Kasi kailangan mo hanapin kung sino naglagay ng purpose. Mas mabigat-bigat na pag-aaral yun. Pero yung meaning, mas madali-dali. Bakit? Ikaw maglalagay ng meaning eh. Anong dahilan kung bakit ka gumigising? Anong dahilan kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo? Anong dahilan bakit ka nagtatrabaho? Anong dahilan bakit ka mag-aanak? Anong dahilan bakit ka mag-aasawa? Ikaw na ngayon na maglalagay ng definition nun. Bakit?
Dun sa bakit mo, tatanong mo lang sarili mo eh. Bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo? Ngayon, pag natanong mo na sa sarili mo yon, then you may probably get a few hints here and there. And you have to truly ask yourself. Sabi nga ni Jordan Peterson, pag humiga ka sa gabi at ikaw na lang mag-isa at kausap mo sarili mo, you have to be really, really honest with yourself. Bakit mo ba ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo? Anong dahilan kung bakit mo ginagawa? And then, tanong mo uli sarili mo. Bawa, tatanong mo sa akin, ikaw ba, Chester, bakit ka ba lumitaw sa social media at bakit ba may Project 1M? May Project 1M kasi gusto kong makatulong sa maraming tao. Bakit mo gustong makatulong sa maraming tao? Kasi nakikita ko na naghihirap yung buhay ng kapwa-tao ko at hindi ko matiis na masarap ang buhay ko. Tapos yung kapwa-tao ko hindi man lang marunong gumawa ng pera para may pangkain man lang siya at saka yung mga anak niya. Bakit hindi mo matiis? Pero boss, bakit hindi mo matiis? boss, Ngayon, lalalim ka ngayon ng kapiraso. Bakit hindi mo matiis? Kasi alam ko yung pakiramdam ng mahirap. Ngayon, ba't mo pinagtsatsagaan yung bagay na pinagtsatsagaan mo? Dali lang, brother. Dali. Bakit mo pinagtsatsagaan yung bagay na pinagtsatsagaan mo? Bakit ka nagmamalasakit sa kanila? Then, it goes very deep. Bakit hindi na lang hayaan mo sila na magutom, mauhaw, hayaan mo silang walang pambayad ng bahay, hayaan mo silang walang pangkain? Bakit hindi mo na lang hayaan? Kasi galing ako dun eh. Tapos, okay, galing ka dun. Nakaalis ka naman nandun eh. Bakit gusto mo pang etong mga tao na to, makalagwa? Ano ba, pakialam mo dyan sa mga yan? Yung iba nga dyan, puta, tinutulungan mo, naggalit pa sa'yo eh. And then it goes very deep. Ganun lang. Lalalim ngayon. Pag lalim ngayon, tsaka mo marirealize, okay, hindi yun eh. Hindi yun tungkol dun sa konsepto na gusto ko lang silang tulungan. It goes very deep for myself. Bakit? Kasi masamang tao ako. Ano gagawin pag masamang tao ka? Hindi ka pwedeng mamatay na masamang tao ka. Bakit? Hindi mo alam kung ano meron sa kabila. Hindi mo alam. So, ngayon, ano ngayon ang ginagawa? Ang ginagawa ko ngayon, I'm trying to whitewash the sins that I have in front of my Creator. Baka sakaling matabunan ko. Baka sakali lang. Kasi may mga nagsasabi, hindi mo daw kayang tabunan yan eh. Bakit? Kasi the wages of sin is death. Alam ko yun. Oo, alam ko yun. Hindi nyo na ako kailangan pangaralan doon, alam ko yun. Naintindihan ko yung konsepto na ang bayad sa kasalanan, kamatayan. Okay, sige. Ang bayad sa kasalanan, kamatayan. Sige, oo ako sa'yo dyan. Pero baka sakali. Gets mo? Yung ganong konsepto, baka sakali. Isa pa, yung konsepto na ang sarap kasi masyado ng buhay ko eh. Pero ito problema ko. Bored na ako dito. Bagot na ako dito. Kabisado ko na halos yung mga general principle dito sa buhay na to. Wala akong pakialam sa iba pang influencer na mas mayaman pa kaysa sa akin. Wala akong pakialam sa mga bilyonaryo, trilyonaryo ng mundo. Wala akong pakialam sa kahit na anong bagay. Ang pakialam ko, ang sarap ng buhay ko. Pero bored na ako. Bagot na ako rito. So I would want to see another plane. Gusto ko makakita ng ibang challenges naman kung saan mapapakinabangan yung taba ng utak ko, yung skills ko, at yung iba pang mga bagay tungkol sa akin. Wala na akong makitang industriya ang pwede kong pasukin na ma-entertain ako kasi hindi talaga ako na-entertain sa kahit na anong bagay. Sa panahon ngayon, hindi na masyado. Ang entertainment ko ngayon, maliit lang, konti lang, hindi masyadong marami. Nanggagaling sa pakikipagkwentuhan sa mga tao. Doon nanggagaling. Pero gusto kong makita ko anong meron pagtakas ko sa katawan. Kasi may mga tao sinasabi na may buhay. Diba? Tas ako rin, analogy ko rin, napansin ko yun. Merong buhay. Tapos, third law of energy ni Newton, ni Newton, Isaac Newton, energy cannot be destroyed. It just transmutates from one form to another. So, ibig sabihin, okay, hindi pala nasisira energy. Ibig sabihin, ako ngayon, itong katawan ko may buhay. Energy yun. Pag kumalas pala yung buhay na yun, yung energy, hindi pala na-destroy yun. Nag-iiba lang ng form. Nag-iiba lang ng forma. Okay. So, there's life after death. Yun ang analogy ko eh. Maring-mali ako ha. Maring-mali ako dyan. Maring-mali ako. Kasi hindi ko naman alam kung yung buhay ba, kasama ba dyan yung memorya mo, kasama ba dyan yung consciousness mo, at lahat ng iba pang parte ng pagkatao mo, at katawan lang pala yung humihiwalay para mabulok sa lupa. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam. Ewan ko. Malay ko. Pero, curious ako kasi ang pakiramdam ko kasi dito sa mundo nakakulong ako eh. Yun ang pakiramdam ko eh. I feel like I should be somewhere else. Ganun yung pakiramdam ko. Pakiramdam ko, dapat nasa ibang lugar ako. Hindi ako dapat nandito.
Yung pakiramdam ko, bored na ako rito, at pakiramdam ko, wala ako halos magawa dito na entertaining enough para pakinabangan sa walang hanggan. Kasi lahat ng mga bagay na ginawa ko rito, mamamatay din ako. Pagkamatay ko, limot na ng mga tao yan. Pagkamatay ko, limot na yan. Oo, sige, sabihin mo, kayo mga nakinig sa akin, hindi namin malilimutan. Kayo na nakinig sa akin. Pero yung anak nyong hindi na ako kilala, yung apo nyong hindi ako makikilala, at yung apo ng apo nyo na halos takina, hindi na ako lumilitaw sa internet by that time. Diba? Gets mo yun? So ngayon, I'm trying to do myself a favor by doing good for my people, for my countrymen. Sa kapwa-tao ko, sa mga kapwa ko Pilipino, para makinabang kayo sa akin. Libre lang. Wala akong bayad-bayad. Utang na lang bayad-bayad. O, tapos, baka sakali kasing pagtawid ko doon sa kabila, hindi na ngayon masyadong boring yung kabila. Tungkol dyan, idol. Wait lang. And that is me. Ako yon. So ngayon, pag tinanong mo ako kung anong meaning sa akin ng buhay, I think, and I may be wrong, maring mali ako, parang testing ground ito, na binigyan ka ng 60 years, o baka less, o baka more, para makita kung karapat-dapat ka ba na dugtungan yung buhay mo dun sa kabila. Baka, hindi ko alam, hindi ako sigurado. Pero ito sigurado ko, bored na ako rito. So ngayon, I am doing the things that I am doing kasi meron akong purpose, meron akong meaning doon sa mga bagay na ginagawa ko. Ngayon, mako-consider mo ba yung meaning na yon as a form of parang purpose sa buhay na to? Hindi ko alam. Kasi hindi ko alam kung sino na maglalagay ng purpose eh. Baka may gumawa, baka wala. Ewan ko, bahala kayo. Baka may gumawa, baka wala. Pero masyadong maraming bagay na nagtutugma. Sa tingin ko, ito yung purpose mo, to influence. Pero kahit ba sabihin na natin, hindi 100% lahat ng Pilipino, lahat ng mga mahihirap is kayang umahon sa Pilipinas. Kasi nga, na-share mo na lahat ng concept at naiisip mo tungkol dito sa Project Ground Zero, Project 1M. Nagsimula ka pa sa Tondo, nagbabalat ka pa ng ng bote sa Tondo. Nakita nila kung paano ka nagsimula at paano ka ngayon, even though hindi sila open sa changes. Tanggap mo pa rin ba yun o ano ba? Diretso, nagmamalasakit ako, pero wala rin naman akong pakialam. That's pulling from both ends, brother. So, That's pulling from both ends. Matutunan nyo yung konsepto na yan, pulling from both ends. It's a paradox, kumbaga. Pulling from both ends. Doon sa konsepto na nagmamalasakit ako sa mga tao na gustong umalago yung buhay nila, kasama na yung mga tao na hindi nila alam na meron pa palang ibubuga yung mga buhay nila. Pero yung mga taong walang pakialam sa akin, wala rin akong pakialam sa kanila. Simple. Hindi mo ako gusto, walang problema. Hindi rin naman kita gusto eh. Diba? Bago mo sabihin sa akin hindi mo ako gusto, tanong mo muna, gusto ba kita? Diba? Akala mo yata sa'yo umiikot ang mundo. Hindi mo na kailangan ng Sa akin, simple. Baka akala mo sa'yo umiikot ang mundo. I'm sorry to say this, pero hindi kita kailangan sa buhay ko. Ganun. Yun yung isang tamang concept of maturity kasi hindi mo na kailangan ni-look out yung emotions or reactions ng ibang tao as long as pure yung intention mo at alam mo kung ano yung how I really wish, brother. How I really wish you can get to that part of your life. And this goes for all the viewers as well. How I really wish you can get to that part of your life na yung konsepto na yung konsepto na hindi mo na kailangan ng kahit na sino. Tapos andito ka, lumitaw ka ngayon sa mundo, nagawa mo na lahat ng mga bagay na kailangan mong gawin, tapos ka na sa lahat ng mga bagay dito sa mundo, tapos nandito ka na lang para tumulong sa kapwa-tao. Nang walang hinihinging kapalit, walang inaantay na kahit na ano. How I really wish you can get to that part of your life. Kasi alam mo, brother, it gets very freeing. Para pag naintindihan mo na, hindi ko pala kailangan ng mga kadugo. Hindi ko pala kailangan ng mga kaibigan. Hindi ko pala kailangan ng mga tao na to at lahat pala ito parang NPC. Ako lang mag-isa yung totoong player dito. Lahat itong mga to NPC. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Ang ibig ko sabihin, lahat ng magmamalasakit, lahat ng tao pagmamalasakitan ko. Tapos, yung mga magmamalasakit sa akin pabalik, dadagdagan ko yung pagmamalasakit ko sa kanila. Yung mga ang gusto naman mangyari, sirain ako, tatanggalin ko yung pagmamalasakit
ko dun sa mga tao na yun. Lalagay ko na lang dito. Tama. Ganun. It gets very freeing, brother. Nakakapagpalaya ng isip yun. Kasi tinan mo, ang daming mga tao, yung konsepto lang ng peace of mind, brother, apakaganda niyang konsepto ng peace of mind. And I am pondering on the idea of peace of mind. Kung ano ba formula ng peace of mind. Pinagkikwentuhan nga namin yan dito nila Masaya eh. Yung peace of mind. Yung konsepto ng peace of mind, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko dyan, yung kapag may problema ka, tanggalin mo lahat ng problema mo. May mga problema ka na hindi mo kayang tanggalin. May mga problema ka na hindi mo kayang tanggalin. Yung mga problema mo na hindi mo kayang tanggalin, ang tawag dyan sitwasyon. Yung mga sitwasyon, wala ka naman magagawa dyan eh. Hindi mo kayang tanggalin yan eh. Definitely, hindi problema yan. Sitwasyon yan, walang resolution dyan. Ang kaya mo lang gawin, pag-aanin mo lang yung sitwasyon mo. Yun lang, pag-aanin mo lang para hindi ka mabilis bumagsak. So, una yun, tanggalin mo lahat ng problema mo. Tapos, wag mong problemahin yung problema ng iba. Tignan mo, hindi ka magkakaproblema. No. Yung dalawa na yun, tignan mo, pag naresolba mo lahat ng problema mo, tapos hindi mo pinoproblema yung problema ng iba, may peace of mind ka. Ayan, sabi mo, paano napapasok doon? Paano papasok doon yung konsepto ng pagmamalasakit sa kapwa-tao? Then, you may find it interesting na okay, pwede mo palang pagmalasakitan ng kapwa-tao mo. Pero hindi at the extent na ikaw na yung magkakaproblema. So, ibig sabihin, yung sobra sa'yo, pwede mong ibigay sa kanila. Yun, yung sobra lang sa'yo. Pero, kinain mo na yung buong problema nila, tapos sila nawala ng problema, edi ikaw ngayon nagkaroon ng problema, 150,000 lang pera mo, inuutang sa'yo 150,000, pinautang mo naman, bobo ka, utang ina, o ngayon, siya wala ng problema, ikaw na may problema, paano mo siya sisingilin? Putang ina, bobo. Ikaw naman yung may problema. Bobo. Tama. Sa akin, simple, tanggalin mo lahat ng problema mo, tapos, wag mong problemahin yung problema ng iba. Tapos, pag dumami na ngayon yung mga meron sa'yo, syempre, sobra-sobra na yung meron sa'yo, di ba? Yung konti mo, ibigay mo dito. Bigay na. Bigay na. Kung papautang mo, dapat yung pautang mo rito, siguraduhin mo na pwede nang ipakawalan na, sa kanya na lang yun. Tapos, kung hindi na bumalik sa'yo yung pinautang mo, okay lang, wala ang problema. Ganon. Pag nandun ka na sa ganong klase ng konsepto, ganong klase ng mindset, tangin na, brother, peace of mind, ang sarap. Ang sarap, wala kang problema, wala kang sakit ng ulo. Yung problema ng iba, problema nila yan. Bahala kayo sa buhay nyo, problema nyo yan. Meron akong sobra, bibigay ko sa'yo, dudugtong ko sa kakulangan mo. O, bahala ka na, pagkasyain mo na yan, o paano man pagkakasyain mo yan. Pero hindi para yung buong problema mo, resolvein ko, tapos hindi ko naman afford yung problema mo. Bahala ka sa buhay mo, putang ina. Problema mo yan. Bakit? Tignan mo, yung mga iba, tignan mo, papansin mo, brother. Yung iba, teka lang, sandali lang, huwag mo na ako putulin kasi hindi lang naman ikaw ang kausap ko rito. Kausap ko rin lahat ng taong nakikinig. Pag putol ka ng putol sa akin, brother, hindi nila makuha yung buong idea eh. Ngayon, tignan mo, yung mga iba, kung mapapansin mo, yung mga iba, pinoproblema nila yung problema ng ibang tao, tapos nagkakaproblema sila. Pansinin mo, generally, wala naman tayo halos masyadong maraming problema eh. Ikaw, ako, tayong dalawa, wala tayong masyadong maraming problema. Paano ba nagkakaproblema? Simple, kapag ka nabitin o nagkaproblema, ganun, magkakaproblema ka. O pag naresolba mo sarili mong problema, na lagi namang nangyayari. Lagi mo namang nare-resolba sarili mong problema. Tignan mo, pag yung problema recurring, paulit-ulit lang yung problema, madalas na pagkakataon, either sa'yo may diferensya o dun sa kung sino man na nagdadala sa'yo ng problema. Alin lang sa dalawa? Pag paulit-ulit yung problema, sa'yo may problema kasi merong parte mo na hindi mo inaayos. Halimbawa, finances mo. Hindi mo inaayos ang finances mo. Gas ka ng gastos ng luho nang wala ka kwenta-kwenta. Alam mo namang hindi mo afford yan. O ngayon, ang mangyayari ngayon, lagi ka na lang walang pera. So may problema ka. Pero pag naayos mo na yung problema na yon, tapos marami ka ng pera, tapos tinanggal mo lahat ng kapritsyo, ngayon, meron ka ng sobra, pwede mo nga itulong sa iba. Pero pag nilalaman mo yung problema ng iba, ang putang ina, lagi ka na lang talagang walang pera, tapos lagi ka na lang problemado. Kaya mapapansin mo sa buhay, yung problema mo nanggagaling dun sa problema mong hindi mo niresolba, kaya meron ka nito, o baka wala pang resolution pansamantala, o problema ng ibang tao, sasaksak sa'yo. Mas madalas ng pagkakataon, laging resolbado to. Yung ilaw mo, yung tubig mo, yung mga pagkain ng anak mo, yung pampaaral ng anak mo, laging resolbado yan, yung problema mo sarili. Ang hindi maresolba, na putang ina, paulit-ulit na lang, nagiging sakit ng ulo mo, yung problema ng ibang tao, sasaksak sa'yo, ikaw naman tanga, kakainin mo naman. Yun ang madalas na nangyayari. Follow-up question, brother. Gusto ko pa naman sana ipapatuloy pero meron kami ngayon delivery. So maraming salamat brother sa time and wisdom.
sana sa susunod ay makaakyat ulit ako sa live mo. Galingan mo, brother. Baka, sakto, para hindi ka maging Salamat, problema ng boss mo. idol. Sige na, banata mo na yun. Salamat. Sige, May brother. delivery pa eh. Salamat. Bye-bye! Ang sarap ng tanong ng isang piraso na yun, Alam mo nga pondering on peace of mind, Tingnan mo, may mga tao hinihiling nga yung peace of mind para sa birthday nila, Peace of mind, ganun. Peace of mind. Pakadali lang naman ang peace of mind, hindi ganun komplikado, Lahat ng problema mo, resolbahin mo. Pag may problema ka, hindi mo maresolba, diyan ka lang magkakaproblema sa peace of mind mo, Pag may problema ka, hindi mo maresolba, o may sitwasyon ka, hindi mo mapagaan, diyan ka lang magkakaproblema. Pero sa madalas na pagkakataon, wala naman tayo maraming problema, Sabihin, paano ka peace of mind? Blah blah, peace of mind. Tingnan mo, yung problema ng iba, pinoproblema mo. Yung luho ng iba, kinakain mo. Doon nagkakaproblema, Puta, hindi nila afford yung luho nila. Halimbawa, anak mo, gusto hotdog ng hotdog, ham ng ham. O ngayon, hindi mo ngayon afford yung pampagamot, hindi mo rin afford yung ganyang klase ng pagkain. Tigilan na putang inang kaka-hotdog, ham-ham. Pakainin mo ng gulay yung anak mo. Tingnan mo, di ka magkakaproblema pag pinapakain mo ng gulay yung anak mo. Walang masyadong maraming sakit yung anak mo. Pero overall, mapapansin mo sa mga Pilipino, putang hilig-hilig nating kainin yung putang inang problema ng iba. Yung iba, nagpapaka-hero pa, breadwinner daw sila. Tapos pag tinignan mo, sino binabreadwinneran mo? Yung nanay na 40 anyos pa lang, bata pa, pwede na magtrabaho, ayaw lang talaga magtrabaho, tinatamad lang. Yung mga kapatid na putang ina, problema dapat ng nanay nila yun, pero pinoproblema nila. Yung iba pang mga kapatid na, senior na halimbawa magulang mo, problema mo na yan. Pero yung mga kapatid na putang ina, 20 anyos na, nakaasa pa rin sa'yo, puki ng inang yan. Nakaasa pa rin sa'yo, 20 anyos na. Lampas minor de edad na. Doon ka rin magtataka yung problema ng iba, pinoproblema mo, tapos magrereklamo ka ngayon, wala ka peace of mind. Putang ina, problema na iba, pinoproblema mo. Tigilan mo kaya kakaproblema ng problema ng iba. When you problem your problem will problem you. Next tayo. Ay, couldn't add guest. Sayang, yung isa. Clan Flores. Chan Flores pala. Chan Flores. There you go. Hanggang sa YouTube pala may mga siraan tok-tok, Maka-comment baliw, nababaliw, bla bla, nababaliw. Etong mga putang inang mga tao to, alam mo, miserable buhay nitong mga hayop na to, Para gumawa ka pa ng YouTube account para lang ipambash siya kung sino mang hindi mo trip. Alam mo, miserable talaga buhay nitong mga impacton to, mga walang napatunayan. Anyways, brother, good morning. Taga saan ka? Ayun, wala. Cell Taiwan. Tatrabaho siguro sa Taiwan to. Pangalan niya Cell Taiwan. Ayan, okay. Good morning, Cell. Huhulaan ko, nasa Taiwan ka. Yes. Ang galing ko, Yes. Actually, matagal niyo na akong follower. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga nakikinig po. Good morning. Okay. Ano ako ngayon Actually, tambay ako Monday, Pero hindi ako tamad. Okay? Galing. Okay. Kasi, pinagpapahinga ko talaga yung Monday kasi alam ko na masyadong rattle pag Saturday and Sunday ka papasyal. So, tinuloy ko ng Monday. Pero, talagang busy ako the whole week. That's called Ngayon, productive, productive ko. resting. Ang tawag diyan, productive Yes, resting. Nagpapahinga ka para Yes, iayos po. yung sistema ng katawan mo at saka ng isipan mo. Productive yan. Hindi yan katamaran. Yan, idol. Salamat nga pala sa masyado talagang marami kaming natututunan sa inyo. Sa mga gustong hindi ko naman lalahatin kasi maraming barubal dito na kagaya ng mga nasa YouTube, Nandito naman ang gagago, bakit ang pangit ng nila, ng comment nila, nandito naman nagtsatsaga, mga walang hiya, di ba? Sorry sa words, alam na alam kung sino ang pinakikinggan, di ba? So ako yung lang din. Nakiganti lang din ako sa kanila. Kasi bali, ba't ayaw yung bumitaw, di ba? Ganun lang yon. Bossing, itatanong ko kasi ako, alam ko na matagal ka na sa vlogging Actually kagabi, lagi kong pinapanood yung mga nakasave kong video mo. Okay. Ang isa sa nabuo kong tanong, yung purpose ng pag-ipon ng kayamanan sa kabila. Huwag nating sabihing langit, Kasi nga, alam natin yun, nasabi ni Lord, mayroon talagang naghihintay sa atin sa kabila, heaven, di ba? Pero sinabi niya rin na wala yun doon kung kailan darating, kung nasaan yung heaven, nandito sa puso natin.
Pero ang ibig niyang sabihin din na dapat nag-iipon tayo doon. Ang hihilingin ko sa inyo, bossing, yung kung ano daw ang maaari nating gawin para makapag-ipon doon sa kabila pag tayo ay napagod at kinuha na ni Lord. Diba? Yun ang gusto ko. Kasi maraming sabi, di tumulong ka sa kapwa. Kaso ang dami ngayong scammer, pati yung hirap at naghihikahos na, ready kang iskamin. Diba? Pagka gumaan ang loob mo, or ano nga yung Benjamin, ano yung napapakinggan Benjamin ko Franklin na, effect. Yes! Yes, natututo yes, na. ang dali-dali mong mauto sa ganyan kasi nga, hindi pa naman nangyayari sa akin, although may mga lihim din akong ginagawa na kagaya ng sabi mo na meron kang dalawang ginagawa na kaya makita ng iba na pag-iipon at may ginagawa kang sayo lang na si Lord at ikaw lang at ang taong tinulungan mo. Actually, may ganun din akong ginagawa. Pero gusto ko rin sanang mag-extend. Kasi bibihira ako makatagpo ng tao na totoo talagang kailangan niya ng tulong na oo, maaaring kailangan niya ngayon ito lang, pero yung pag tinulungan mo ng isa gusto ng kagatin ang buong katawan mo, pati yung ubo ng nanay niya ipapasalo sa'yo. Idol, yun ang gusto kong malaman kung paano tayo makakapasok sa ganon. Ito maganda. Ito maganda. Yan, magandang tanong. Ang talino ng tanong eh. Ang talino ng tanong. Sa mas madalas na pagkakataon, di naman talaga pera kailangan ng tao eh, diretsahan lang. Kayo mga OFW, takina, ingatan nyo sarili nyo. Kayo mismo ang target ng mga scammer. Bakit kayo target? Kasi dun sa simpleng konsepto, naramdam mo eh, alam mo eh, diba? Dun sa simpleng konsepto, na ang dami-dami yung pera, tas di nyo alam kung ano ginagawa nyo sa pera. Kaya kayo talaga target ng mga putang ina. Kasi hindi kayo hirap eh. Paano hindi hirap? Yung konsepto na alam mo, dyan sa abroad, makakakain ka dyan eh. Baka itlog-itlog, yes, Indo-Indomie, kubos-kubos kung sakali man nasa Middle East ka. Pero ang bottom line, makakakain ka dyan. So ano ngayon na nangyayari? Yung pera mo, nabubulto mo ngayon. Tapos, ano ngayon na nangyayari? Hindi mo ngayon alam kung ano gagawin mo ngayon doon sa pera. Ginagawa ng iba, papadala lang sa pamilya. Yun talaga. Oo, nangyayari, papadala lang sa pamilya. I'm sad to say, tangina, pinagkakaperahan kayo ng ibang mga kapamilya ninyo dahil dyan. Namumudmud kayo ng pera. O ngayon, nakakuha ko na yung tanong mo. Ang lupit nun. Tangina, halos walang nag-iisip ng ganyan sa mga OFW. Na halos lahat ng mga tao, scammer, lalo na tungkol sa mga konsepto na nangihingi ng pera sa OFW, humingi ng tulong. Hindi nila aaminin, idol, na isa sila sa scammer. Di talaga. Sasabihin nila na lahat sila nangangailangan. Pero hindi nila alam nang i-scam na sila. Lahat sila nangangailangan kuno. Lahat sila nangangailangan. Tapos mag-iimbento ng kanya-kanyang dahilan yan para makuha pera mo. Lahat sila nangangailangan. Tapos lahat sila kanya-kanyang imbentuhan ng iba't ibang paraan para makuha pera mo. Ako, ito natutunan ko. Wala ka ba bang naiipong mga ganong tao, idol, na yung totoong kailangan ng tulong at pipili na lang kami kung saan namin kayang tumulong? Alam mo diretso? Alam mo diretso, kahit sa tondo, sasama loob sa akin ng mga tondo. Pasensya na kayo, ipagpatawad nyo sa akin. Pero alam nyo to, kitang-kita nyo to, hindi nyo pwedeng pagsinungalingan to. Kahit sa tondo na pinanggalingan ko, kumikita sila ng pera at nakakakain sila. Walang magagawa ang pera mo ron. Walang magagawa pera mo ron. Ibigay mo pera mo doon, mag-aantay na naman sila ng susunod na naman mabibigay ng pera. Sa kanila. Walang magagawa pera mo doon. Ako, ito suggestion ko. Ang suggestion ko, kayo mismo na mga may pera, magsalita kayo kung paano kayo nagkapera. Hindi nyo na kailangan sabihin kung magkano kinikita nyo. Sasabihin nyo lang kung paano kayo nagkapera. Magtuturo kayo sa mga tao kung paano magkapera. Sa ngayon, dahil masyado nila akong tinitira dahil may pera daw ako. Kaya hindi ko na ngayon, lumipas ang ilang taon, mga 3 taon ko nang ginagawa to. Sasabihin nilang yumabang ako. Idol, pinakita ko sa kanila yung katotohanan, sinasabi nilang mayabang. Kaya pinatunayan ko sa kanilang may pera ako. Yun ang hindi nila matanggap dahil akala nila kailangan mo kasi na maawa sa kanila lagi dahil may pera ka. Kasalanan mo na may pera ka. Parang gano'n ang nangyari, idol. Kaya ako naghahanap ako ng mga tao na totoong kailangan ng tulong kasi marami kaming OFW na hindi naman sobrang grabing sobra ang pera. Kung hindi, kaya naming mag-extend ng tulong doon sa talagang totoong kailangan ng tulong. Ganito, wag mo na lang i-disclose yan dito.
Kasi sigurado, meron na namang mga putang ina dito na manghihingi na naman ng investment, manghihingi na naman ng kung ano, tapos magpapanggap sila na may pangangailangan na naman. Tingnan mo, pagkatapos itong live na to, dadami mag-PPM sa'yo. Ako, diretso, lahat ng mag-PPM sa'yo ngayon, lahat yan scammer. Ganunin mo na lang. Sa'yo, idol, kapag mayroon talagang iba-bounce back ko sa mo, idol. Kasi para sa akin, wala pa namang naka-scam sa akin pero marami na akong tinulungan kumuha ng papeles kasi yung mga hinayupak na nasa gobyerno natin na, idol, sorry, sa'yo to, sige, go. Ayun nga, yun mismo. Yung pagtulong mo sa pagkuha ng dokumento, information ang kailangan natin. Diretso information dissemination ang kailangan natin. Yung information kung paano ba umalagwa sa buhay. Yun ang kailangan ng mga tao. Yung halimbawa, doktor ka, magsalita ka sa social media kung paano nagagamot yung mga ibang sakit, tapos pupunta ka sa doktor, kukonsulta ka, mura lang ang pagkonsulta. Yung mga ganong information kailangan yan. Abogado ka, paano ba ang ganito, paano ba yung ganyan, paano maiiwasan magkaroon ng kaso. Yung mga ganyan kailangan yan. OFW ka, paano ba ang buhay ng OFW dyan sa abroad? Sinabi mo yan, yung tungkol sa wag nang magdiploma ang mga gago. Gusto nyo ba walang diploma yung piloto? Diba? Totoo. Ang kulang sa mundo, pansin ko ang kulang sa mundo, information dissemination, sister. Yung information na ipapakalat natin sa mga tao. So, ibig sabihin, kayong mga OFW, ang suggestion ko, kumuha kayo ng mga tao na hindi nyo bibigyan ng pera, tuturuan nyo sila kung paano magproseso ng dokumento, problema na nila yun. Matinding maganda yun talaga. Turuan nyo na lang sila kung paano. Ang hirap hanapin ng mga taong ganun, idol, ngayon. Ang kailangan talaga sa'yo pera. Ang sakit, parang gamit na gamit ni kalaban yung pera ng mundong ibabaw eh. Hindi naman talaga ang kayamanan ang magpapasama sa ating tao eh, ang paggamit ng kayamanan eh. Totoo. Yun eh. Totoo. Tama ka ron sa sinabi mo. Ayokong pakawalan yung sinabi mo na yun. Eksaktong-eksakto, tama ka talaga. Napakakonti lang talaga ng mga tao na nangangailangan ng tulong pagdating sa pera. Paanong konti? Kasi ang problema talaga ng mga tao tungkol sa pera kung paano gumawa ng pera na sila mismo ang gumagawa. Kasi ang gusto kasi nung iba, hingin na lang yung pera. Hingin na lang. Yes. Hingin, mas mabilis sila na magmakaawa at lunukin ang buong pride nila kesa kumita ng mano-mano. Ikinahihiya ng Pinoy na masipag. Idol, minsan ipapakiusap ko sa'yo na matakil yon yung mga tumitira sa kapwa trabahante na kapag nag-overtime ka ng bongga, buaya ka. Pero pag wala kang overtime, kawawa ka naman, hindi ka mahal ng company. Yung ganong policy at mindset ng mga Pilipinong trabahante, kasi kahit sa Pilipinas, usong-uso yan. Ano yan? Inggit yan eh. Dinidiscriminate pag masipag ka. Oo, inggit yan. Sa akin, pabayaan mo lang yung mga taong inggit. Bakit? Kasi ang bottom line lang naman yan, simple. Pag may oras kang mainggit sa kapwa-tao mo, ibig sabihin wala kang oras ayusin yung sarili mo. Ibig sabihin din nun, pag uwi nilang Pilipinas, balik na naman sila ulit sa wala. So okay lang yun, pabayaan mo silang mainggit sa'yo. Pabayaan mo silang mainggit sa'yo. Pinagsama-sama ko silang mga inggitera, idol, at mga inggitero. Pinagsama-sama ko sila sa isang parte ng buhay ko at hinayaan ko silang manood kung paano ko sila inggitin. Galing mo, sister. Yun ang solusyon Basta ko ito, dyan. ang maititip ko lang sa iyo, huwag ka lang magsasalita ng hindi maganda tungkol sa kanila. Kasi, pinag-uusapan ka na nga nila ng talikuran. Madadagdagan mo pa yung usapan ng talikuran, ang bad trip dyan, baka pati sa boss mo masira ka pag nagsalita ka ng hindi maganda. Kaso lang, idol kaya nga nila ako binansagan na anak ng kumpanya Kaya hanggang ngayon, akala nila, nasa likod ko ang buong kumpanya, hindi nila alam, umalis ako sa kumpanya. Pero kasi kapag may nangyayari sa kumpanya, lalo na sa mga Pinoy, shout out sa mga Pinoy na sa akin dyan hanggang dyan lang kayo sa likod ko, hindi kayo pupunta. Ang mindset nyo, panglikod. Panglikod lang. Ang sarap ng buhay. Doon sa mga ate ako, dito sa Taiwan ipagpatuloy nyo yan, tutulungan ko kayo hanggat kaya ko. Apakasarap ng buhay. Siguro din to, i-hint ko na rin, ihapiyaw ko na rin. Ngayon, nagpapahanap na ako ng malaki-laking bahay. Ang dahilan kasi gusto kong magkaroon ng libreng training para sa mga tao kung paano maging milyonaryo. Iniisip ko pagkatapos na siguro ng Project 1M
Iniisip ko pagkatapos na ng Project 1M. Pero at the same time, ba't ko pa aantayin matapos pa yung Project 1M Hindi kung kami pwede naman? bibitaw, yun lang masasabi ko. At saka, ito isang ano ko lang sa iyo, Idol. Actually, nakikiusap ka na sana kasama ka sa panalangin namin. Ako mismo, hindi ko na isasama yung iba personal. Bago ako natulog kagabi, pagising ko kaninang umaga, nung makita kitang magla-live, pinanalangin talaga kita. I know na somehow sa isang banda ng pag-follow ko sa iyo, bumitaw ako noon kasi nga bluntly talagang minumura mo yung mga hindi mo gusto, yung mga ganon. So para sa akin, hindi sa taong nagmumura doon mo makikitang mali ang buhay niya. Hindi. Madalas sa mga taong palamura, doon mo makikita ang sincerity sa kung anong ginagawa nila. So, ako kasama ka sa panalangin ko, Idol. Huwag kang bibitaw, hindi kami bibitaw, kasama mo kami. Yun ang masasabi ko. Sasabay kami sa'yo. Actually, isa sa pangarap ko ang makadaupang palad ka. Gusto kong nakasombrero ako at naglalaslas din ng mga plastic ng bote. Someday. Yun lang pangarap ko. Simple lang ang pangarap ko, Idol. Tinigilan ko rin para makasabay ako sa'yo. Tinitigilan ko rin yung paglabas ko ng bansa ng bonggang-bongga. Kasi sabi mo, pagkain nga lang kapritsyo. Anong ginagawa ko, di ba? Marami na sana akong natulungan kung hindi ako galit doon sa mga gumagamit ng Benjamin. Para ma-scam tayo, di ba? Ang galing, So, natuto Idol, ko talaga shoutout ng ako gusto. sa'yo. Maligaya ako sa'yo, sister. Maligaya ako. Ang ganda-ganda ng araw ko produkto dahil mo, sa'yo. Idol. Yes, Na-appreciate isa ako sa kita. produkto mo. Nandito lang ako sa Taiwan pero malapit ako. Isa ako sa produkto mo, masasabi ko. Matagal na kitang pinakikinggan. Hindi ako kumikibo kasi hindi ko pa masyadong nalulunok yung ibang system na ini-insert mo sa amin. Pero sa ngayon na naiisip ko mali, iba talaga ang takbo ng mga bata ngayon. Pag pinagalitan mo, child abuse ka nga Literal. Pero dati tayo pag hindi ka kumain, talagang meron kang lulunukin mo yung tsinelas o hindi. Dinanas ko rin yan, Idol. In-implement ko sa mga anak ko dito sa Taiwan, Idol. Mas pipiliin nilang kumain ngayon ng gulay kesa magpasasa sa karne. Yun lang. Magaling. Kaya, saludo ako sa'yo. Patuloy ka lang, Idol. Kami kasama mo, ha? Salamat, sister. Na-appreciate kita. Salamat po. From Taiwan. Galingan mo sa Representative mo ako dito. Ayos. Message mo ako, sister. Usap tayo. Kailangan ko ng mga taong kaparehas mong magaling magsalita. Kagabi gusto ko sanang nakikita ko yung pero nung napanood ko hanggang dulo, sabi ko hindi, okay to. Dapat talagang matuloy ang Project 1M na yan. Maraming Pilipino, abilidad talagang punong-puno. Pagdating sa gitna, biglang bumibitaw kasi pinasok ng kayabangan. Totoo. Akala kasi Yun yung Idol, yun yung marami isa sa akong mga gusto. Yun yung isa sa mga bagay na gusto kong gawing project. Kasi kung hindi nyo napapansin, yes. ang meron ngayon sa lipunan, eto pansin na pansin ko halatang halata ako Swerte ako, nakikita ko to. Ang meron ngayon sa lipunan, mga influencer na nagpapabayad para patikman sa'yo Yes. yung konting lasa ng tagumpay. Yun ang meron ngayon sa lipunan. Yun. Ang meron ngayon sa lipunan, tuturuan Ikaw ka nila, yung kailangan pero ang talaga nangyayari, namin papatikim lang nila sa'yo yung lasa ng tagumpay. Papatikim, pero hindi sila parang Yes. tuloy-tuloy na Pag tutulungan nalunod ka. Pag nalunod ka, pag hahayaan ka na. nalunod ka, talo ka. Pag nalunod ka, hahayaan ka Hindi na. ka Ngayon ang Yun. iniisip ko, gumawa Kaya ng isang sistema marami kung tayong saan ganon. ang iniisip ko, gumawa ng isang sistema kung saan hindi ko kailangang manghingi ng pera ng mga tao kasi merong negosyo yung mismong Project 1M na pinagkukuhanan ng pondo para sa libreng training ng mga tao tapos merong mga magmo-monitor Yes. dun sa mga tao na yun kung paano umalagwa. So Yan merong ang magbabantay tanong ko. sa mga tao. At sila ang pangarap din ay ma-share sa iba kung ano ang natutunan ba't nila napalago ang piso. Yun mismo. Yun mismo. Yun talaga, Idol. Ako approve talaga ako diyan. Yung kahit inuulan ka, hindi ka bibitaw kasi wala namang nananalo pag ikaw ay bumitaw. Galing. Kailangan tuloy-tuloy ang lakad kasi hindi mo alam na akala mo hirap na hirap ka, meron palang 10 ang hinihilap kahit na anong hilang gawin bago lang marating kung ano ang gusto nila. Ganun yun Tayo mga Pinoy, ang bilis nating bumitaw kasi ang bilis nating malunod sa
tagumpay. Nasa gitna pa lang, lunod na sa tagumpay. Kaya ang daming Totoo. bumibitaw. Pagdating sa dulo, uwian na. Wala na. Pagdating sa Pilipinas, wala na. Ikaw na uli ang tutulungan. Totoo. Ganun yun eh. Ang pangarap ko sana, alam mo, marami marami nang nangarap ng ganito in the past. Marami nang nangarap na makapagpauwi ng mga OFW na mananatili na silang may pera nang hindi na kailangan mag-abroad pa. Yes, idol. Ang pangarap ko, yung mga nandito sa Pilipinas na mga mahihirap, maging mga milyonaryo. Yung mga nasa abroad na mga may pera, manatili silang may pera hanggang pag-uwi nila ng Pilipinas na hindi nila kailangan ng mag-abroad kahit kailan. Yan ang pangarap ko para sa mga Sama, Pilipino. pareho tayo talaga ng pangarap. Ang pangarap ko, no, hindi para sa sarili ko. Ang pangarap ko, isa sa pangarap ko, ang mawala ang mindset ng mga Pinoy na mag-abroad para yumaman. Kasi sa Pilipinas, ang laking business. Alam mo, sa atin talagang business paradise eh. Magtinda ka lang ng kwek-kwek kung matyaga ka, talagang kikita ka eh. Hindi ko bini-small yung mga small business sa atin. Diyan talaga nagsisimula yan eh. Totoo. Alam mo, sabi nila, madaling sabihin sa'yo yan kasi may pera ka. Yun na nga eh. Saan ako nagsimula? Sa walang pera. Naligaw lang ako dito sa abroad eh. Sa totoo yun, idol. Hindi ko ikukwento sa'yo kung paano. Pero kasi show mo ito. Pero para sa akin, isa ka talaga sa eyes opener ng mga batang Pilipino. Dapat sila nakasunod sa'yo. Huwag silang matakot na murahin. Yun doon ako eh. Parang matras ako dati na naririnig kitang nagmumura or bluntly mong sinasabi kung ano yung pakiramdam mo. Pero actually, kung kaya mong suntukin yung pader at hindi mo katatakutang masaktan ang kamao mo, lalampas ka doon sa pader. Yun ang natutunan ko Mukhang sa'yo. nakatagos nga ako Dapat sa'yo eh. ang mga Pinoy, hindi sila dapat matakot makinig na mamura sila. Tanggapin at lunukin kung kamura-mura ang ginawa nila at magsimulang baguhin ang sarili. Galing. Yun tayo mga Pinoy ngayon, yung pag-asa ng bayan natin nalulunod sa social media na mali ang sinusundan. Yun Galing. ang nakikita ko ngayon. Sana lang, idol, dumami pa talaga ang kagaya mo. Kailangan ko yung mga katulad mo, sister. Kailangan ko ng mga magagaling na mga tagapagsalita rito sa Pilipinas. Pero the only way para mangyari yun, kailangan ka nating mapauwi sa Pilipinas nang hindi mo na kailangan mag-abroad kahit kailan. Usap tayo, tignan natin kung paano natin magagawa ng paraan na mapauwi ka na nang hindi mo na kailangan Yes, mag-abroad. idol. Hindi ko naman hihingin yung pera mo eh. Ano dyan. Kailangan tayo mag-usap tungkol dyan, idol. Alam mo kung bakit nandito ang ugat ko sa Taiwan, taga rito ako. Pero ready akong umuwi kung kailangan mo ako para maging kaagapay sa pagtulong. Pareho tayo ng goal. Okay. Hindi ito para sa akin kasi ako sandali. Tayo mga nasa 50 no. Sabi mo 60, minsan nga 30. Umaano na, pumapasag-pasag na tayo sa mga sakit. Umabot ako ng 50, talagang sabi ko ay talagang ano pala to no. Dapat magpasalamat tayo. Buhay natin 70 to 80 kung wala tayong iiwang maganda. Sino ang kasunod natin? Totoo. Ano ang mga halimaw na nakasunod sa atin? Yun ang nasa isip ko, idol. So kung kailangan talaga, ready ako, idol. Yun lang masasabi ko. Makikipag-cooperate ako kung kailangan mo. Salamat. Na-appreciate kita, Marami sister. ako natututunan sa'yo, idol. Ibabalik ko sa'yo. Ibabalik ko yung natutunan ko. Kung makakatulong ako, ready ako, idol. Ayos. Dito ko na muna i-end yung live. Ang ganda nitong pinakadulo na to. Ang ganda. Hindi ko ina-expect na merong... Hindi ako makakapasok kanina eh. Alam mo, totoo, hindi ko talaga ina-expect na magbubunga ng ganito itong konsepto ng Project 1M na sobrang daming tao sumasabay eh. Panalo ka, idol. Kasabay mo kami. Tahimik kaming nakasabay sa'yo. Unti-unti nga nare-realize ko na yung laki ng scope na pwede kong Alam kong magawa. lalabas ang iba. Alam ko marami kami nakasabay sa'yo. Kaya wag kang alam ko yon na hindi mo naman talaga dibdibin yung mga tumitira dyan na ano. Kasi para sa akin, hindi sila importante pero importante ka sa kanila kung bakit sila nakasabit at nakikinig sa'yo kahit sa YouTube. Kasi masyado silang tinatamaan sa'yo. Hindi kanila kayang baliwalain. Yun lang masasabi ko. Minsan nga Salamat. sinagot ko na ba't nandito ka? Di ba? Kung gago yung taong yan, ba't nandito Napakasarap ka? ng buhay. Sino ngayon ang Napakasarap ng gago? Tuloy mo lang yan, idol. Alam mo, naaalala ko yung panahon. Baba muna kita, sister. Message mo ako, ha? Thank you po, thank you po, Thank thank you you. po. Maraming Salamat po sa salamat. inyong lahat. Pasensya na po. Naaalala ko yung panahon na na nagbabasa ako ng Biblia.
Tas ang pagkakaalam ko kasi dun sa mga naunang tao, syempre, diba, galing tayo ng Katoliko eh, diba? Magkakaintindihan na tayo dyan. Akala ko dati, yung mga naunang tao kasing hinahon ng katulad ng konsepto ng Katolisismo. Hinahon, relax. Tas, ang unang pagbasa, akala ko ganun ka-boring dati ng mga panahon ni Kristo. Tapos hanggang nagbabasa na ako ng Biblia, tapos may isang pagkakataon doon na di ko makakalimutan. Na si Kristo pumunta ro sa templo. Pagpunta ron, nakita niya yung mga namamalit ng barya at saka nangangalakal ng kung ano-ano. Tapos ang ginawa niya, tinaob niya yung lamesa, tapos kumuha ng latigo. Tapos ang sabi niya, hindi ko makakalimutan ito, ang sabi niya, nasusulat, ang bahay ng aking ama ay magiging bahay dalanginan, ngunit ginagawa ninyong yungib ng mga tulisan. Sabi ko sa isip ko, kung kasing hinahon pala ng Katolisismo, hindi uubra yun. Sabi ko ako, hindi uubra yun. Hindi gagana yun na parang ang sobrang hinahon ng pagkakasalita. May hawak na latigo, tas ganun kahinahon. Ang unang pagbasa. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Tas sabi ko sa isip ko, basahin ko pa nga yung iba. Tapos kakabasa, kakapakinig din sa iba-ibang mga tao. Meron pala talagang nakasulat na ganun sa Biblia na sumigaw ka talaga. Nakasulat yun, sumigaw ka. Kung hindi ako nagkakamali, 58:1 ni Isaias, humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak. At isigaw mo sa sambahayan ni Huda ang kanyang pagsalangsang. So ibig sabihin pala, sa Biblia, ang utos dun sa mga ngaral nun, dun sa propeta noon, sumigaw, humiyaw. So hindi pala mahinahon masyado, no? Hindi pala masyadong mahinahon. Lalo na pag ang sasabihin mo, pagsalangsang ng mga tao. Tapos doon, medyo nabuhayin ako ng diwa. Kasi for the longest time, nung mga panahong bata-bata ako, I will say, pagka mali eh. Pag wala sa hulog, wala talaga sa hulog. May mga tao, pinamahalaan ako nun. Pinamahalaan ko talaga na may kamay na bakal at gumana sa kanila. Sabi ko sa sarili ko, kung siguro itong sistema na to ilalabas ko sa publiko, palagay ko gagana rin sa maraming tao ito. Nakasulat nga Merong isang talata dyan sawayin mong may kabagsikan sila. Merong ganong nakasulat sa Biblia Sabi ko sa isip ko, siguro kapag tinuruan ko ang mga tao kung paano gumawa ng pera na may halong kabagsikan, siguro gagana. Kasi gumana sa akin ganito ako pinalaki noon Gumana. Ayan, syempre, merong iba't ibang klase ng approach. Pero ang isa sa mga pinaka-compelling types of approaches, yung paraan ng pagsigaw. Pagka nasa tama. Pero I have never imagined the time na makikita ko ngayon yung bunga nito. Kasi ang iniisip ko, sandali lang naman siguro to Baka clout lang ako, clout. Baka clout lang. Baka sandali lang na panahon na nakatutok sa akin ng mga tao. Katulad ng maraming influencer sa social media. Tapos ngayon, nung dumating na ngayon yung panahon para ako na mismo, yung mano-mano, kasi naisip ko rin yun Sabi ko ako, hindi okay, sige, gumagana yung salita. Ayos, maligaya, gumagana yung salita. Pero hindi kasing effective ng pagsasalita lang yung konsepto na ipakita mo rin sa mga tao kung paano ba dapat yan. Paano ba? Isa sa mga bagay na natutunan ko tungkol sa pagkatuto ng mga tao, pag ipinakita mo kung paano, sa madalas na pagkakataon, magagawa rin nila yung bagay na ginagawa mo kasi pinakita mo eksakto kung paano Mano-mano, step by step. Spoon feeding, sige, so be it, spoon feeding. Hanggang matikman ngayon nila yung resulta ng pinaghirapan nila. Kasi pag natikman ng tao yung resulta ng pinaghirapan niya, maiintindihan nung tao na yun na gusto niya pa ng mas marami pang resulta. Tapos kapag ang tao dumadami na ang resulta, nagiging stand alone na. Kaya na nila sa sarili nila. Yun ang pangarap ko.
yung dumating yung panahon na yung mga tao na naturuan na, yung konti lang, o dumami yung naituro sa kanila, sapat para hindi mo na kailangan yung taong nagturo sa'yo. Kasi kaya mo nang tumindig sa sarili mong mga paa. Siguro ito yung panahon na yun. O baka hindi. Pero only time will tell. Ako, I will go through the hard times. And I am willing to go the extra mile para maipakita lang sa inyo kung paano gumagana yung mga bagay na natutunan ko sa buhay at kung paano umulagwa mula sa wala. Ngayon, nasa mahigit kalahating milyon na kami. Yung mga sumabay, yung iba sa kanila umalagwa. Yung iba sa kanila nagsusubok pa rin. Pero gagawa talaga ako ng paraan. Hindi ako papayag na hanggang dito na lang. Papakita sa inyo, tas ganun lang. Hindi. Kung kailangan ako mismo yung mag-monitor dun sa mga tao, alang-alang na umalagwa, sige, ako na rin ang mag-monitor sa mga tao. Tapos kailangan ko ng iba pang mga taong kaparehas ko na maayos na rin ang mga buhay nila para mag-monitor din dun sa iba pang mga tao na gustong umalagwa sa buhay. Ganun lang ang sistema. Hindi ganun kakomplikado. Meron lang magfa-follow up, kausapin lang yung mga tao. Tapos paalala lang sa kanila yung mga bagay na kailangan nilang naaalala para araw-araw resultado yung mga tao hanggang dumating ngayon sa punto na halos hindi mo na kailangan maghanap buhay kasi marami ka ng kinita, tapos tuloy-tuloy na lang yung pasok ng pera sa inyo. Yun ang gusto ko eh. And then you will understand na hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa buhay. And then we will have sensible conversations. And then at the end of the day, we will all die. Tapos pagdating sa kabilang buhay, magkikita-kita tayo. Pagdating sa kabilang buhay, magkikita-kita tayo. Kasi pare-parehas na tayong nabagot dito. Kasi tuloy-tuloy na lang na pumapasok ang pera. At tuloy-tuloy na lang tayong nakakagawa ng resulta. Tapos marirealize mo na paulit-ulit lang pala lahat ng nangyari sa mga nagdaang tao na ngayon mga patay na rin sila. Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.